Horror Stories by Forest Secrets. May mga kapitbahay na hindi mo dapat kinakausap. May mga tingin na hindi mo dapat sinasagot. At higit sa lahat, may mga alok na kahit gaano kabait pakinggan, hinding-hindi mo dapat tinatanggap. Kasi minsan, ang simpleng pakikisama ay ang simula ng sumpa. Lumipat kami sa bagong bahay dahil sa murang renta. Tahimik ang lugar pero medyo liblib. Halos magkakalayo ang mga bahay at iisa lang ang pinakamalapit sa amin. Yung bahay ng kapitbahay naming si Aling Rosa. Sa unang tingin ay mabait siya, palangiti, mahinahon magsalita, pero may kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Parang sobrang interesado siya sa amin. Sa unang araw pa lang, may dala na siyang pagkain. Para hindi na kayo mahirapang magluto. Ang sabi niya habang inaabot ang ulam. Ngumiti lang ako at nagpasalamat. Hindi ko alam, doon na pala magsisimula ang lahat. Kinagabihan, kinain namin yung dala niya. Masarap, pero habang kumakain kami, ay napansin ko, tahimik ang buong paligid. Walang aso, walang kuliglig, parang walang buhay ang paligid. Kinabukasan, nagising nga akong mabigat ang pakiramdam ko. Wala naman akong sakit, pero parang nanghihina ang buong katawan ko. Akala ko ay pagod lang, pero habang tumatagal, hindi na normal. At napansin ng asawa ko, parang pumapayat ka, ang sabi niya. Hindi naman ako nagda-diet, ang sagot ko naman. Pero ang totoo, araw-araw parang may nawawala sa lakas ko at gabi-gabi may kakaiba akong nararamdaman tuwing 3:00 ng madaling araw. Nagising ako hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na may nakatingin sa akin. Isang gabi nga ay hindi ko na kinaya. Dahan-dahan akong bumangon at tumingin sa bintana. At doon ko siya nakita, si Aling Rosa, nakatayo sa tapat ng bahay namin. Nakatingin sa bintana ko at sa kamay niya may hawak siyang mangkok at bigla akong kinilabutan. Agad kong isinara ang kurtina, pero bago ko pa tuluyang matakpan, nakita ko parang may hinahalo siya sa loob ng mangkok. At may sinasabi siyang hindi ko maintindihan. Parang bumubulong. Kinabukasan, nagtanong ako sa mga taga-barangay. Tahimik sila nung una. Parang ayaw nilang magsalita. Hanggang may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Mag-ingat ka sa kanya. Bulong niya. Hindi lahat ng binibigay niya ay pagkain. Ang sabi pa nito. Doon na ako nagsimulang kabahan. Pag-uwi ko, tiningnan ko yung kusina at doon ko nakita. May isa pang lalagyan ng pagkain. Hindi namin alam kung saan galing at wala kaming maalala kung sino ang nagbigay. Tinawag ko ang asawa ko. Iniwan ba to ng kapitbahay? Ang tanong ko. Umiling lang siya. Hindi ako lumalabas ng bahay buong araw. Sagot ng asawa ko.
at dahan-dahan ko nga binuksan ang lalagyan at bigla akong napaatras. Sa loob, hindi pagkain ang laman, kundi mga buhok. Mahabang hibla ng buhok na parang sariwa pa. Napahawak ako sa ulo ko at bigla akong kinabahan. Dali-dali akong tumakbo sa salamin. At doon ko napansin, may bahagi ng buhok ko na numipis. Parang may kumuha. Kinabahan ako at hindi na nga kami kumain ng kahit anong galing sa kanya. Sinara na namin ang lahat ng bintana. Nilak ang pinto, pero kahit anong gawin namin, may pumapasok pa rin. 3:00 ulit ay nagising ako. Pero ngayon, hindi na lang pakiramdam. May naririnig ako, mahinang yabag mula sa loob ng bahay namin. Hindi ako makagalaw ng mga oras na yon. Pinikit ko na lang ang mga mata ko. Pero pakiramdam ko, may lumapit sa kama. May umupo sa tabi ko at may humawak sa kamay ko. Sobrang lamig at dahan-dahan ko ngang iminulat ang mata ko. At doon ko siya nakita. Si Aling Rosa, nasa loob na ng kwarto namin. Nakangiti at sa kabilang kamay niya, hawak niya ang isang maliit na manika. Nakamukha ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Parang may pumipigil at unti-unti niyang tinutusok ang manika. At sa bawat tusok, may parang kumikirot sa katawan ko. Hindi ko na kinaya at napapikit na lang ako. Pagmulat ko ay wala na siya. Pero may bakas, may marka sa braso ko. Kinabukasan, umalis agad kami. Hindi na kami nagpaalam. Hindi na rin kami bumalik sa lugar na yon. Akala ko ay tapos na. Akala ko naiwan na namin ang lahat doon. Subalit 1 linggo matapos naming lumipat, may kumatok muli sa pintuan namin. Pagbukas ko ay wala namang tao, pero may iniwang maliit na kahon. Kinabahan ako at dahan-dahan ko nga itong binuksan. At doon tumambad yung manika, yung kamukha ko. At ngayon, may bago itong detalye. May totoong buhok na nakakabit sa ulo nito. At kilalang kilala ko kung kanino galing iyon. Simula nga noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Dahil gabi-gabi ay may nararamdaman pa rin ako. May humahawak sa buhok ko, dahan-dahan, parang may kumukuha ulit. At minsan, pag tumitig ako sa salamin, hindi ko na sigurado kung ako pa ba yung nakatingin pabalik o siya na.